Magandang hapon mga ka-builders, yan. Mga ka-no more nails din, yan. Mga, yan, shoutout sa mga ano natin. Mga nakasama natin, yung mga, yan. Na-train natin sa ano, sa no more nails, no more Coco Lumber. Yan, building concrete slab, yan. Diretso Kisame, yan yun. Yung natapos natin nakaraan, nabuhusan. Ang ating zero salo, flooring. Walang kasalo-salo. Yan. Zero salo tayo, siyempre. Kasi nga, yan po, yung tumapo sa ano, yung ating yung traditional na magasto sa tukod, sa luma, kahoy man o bakal, yan wala po, diretso Kisame na po yan. Pakatibay po yan. Tapos na, tanggalan natin yung mga sidings ng mga forma yan. So, may ano na siya ngayon, 15 days mahigit na. Ito sa dulo, yan yung ating ano, ito yung continuation, yung extension ng ating gagawin, yung ating shade. Yung ating yan, diretso Kisame pa rin. Laminated na po yan. Naka-laminate na yan. Laminated. Yan, maganda yung ating wood design na laminated sticker na ginamit pa rin. Yun pa rin yung ating design. Ay! Oo nga. Yan. Ito forma na tayo. Sidings tayo. Yan. Sidings para makapagmabusa na rin to. Pero mga ano, a few days. Yan. Mabusa na rin yung ating concrete shade. Kasalo-salo, flooring, zero salo, zero kahoy, zero tubo, walang nakasalo dyan. Tubular na po inilagay natin yun, tatlong tubular, tatlong 2x3 pa rin na tubular yan, with ano na, coated na po yan ng ating chocolate, dark choco brown, dark brown po yung ating pinintura dyan, dark brown. Ganyan po tayo mag concrete slab. Yan po yung ating na-invento, yung ating na-discovery. Yan po yung zero salo sa flooring. Wala pong kasalo-salo yan. Yan po yung sinasabi natin, pag nag-grills tayo, yan may pagkokonektahan na po, may i-install na po yan, nakaset na yung ating tubular para sa grills. Unlike dun sa traditional, ay dami pa pong bubutasin para magkaroon lang ng kokonektahan yung mga grills natin, or magsiset up tayo ng ceiling. Yan po, nakaprepare na rin, double ceiling yan, tapos na. Wala na pong magastos na proseso sa pagsisiling ng materyales. Yan, ito na. Ano yan? Biga, extension lang tayo ng biga doon. Nakasakay lang po yung ating tubular. Walang kapiyok-piyok. Napakatigas po, napakatibay. Kasi ganyan po tayo mag-anilyo. Yan po. Yan po, nakakapit na po siya sa abang na banig nung una. Nakakapit na po yan. Ganyan po siya katindi. Ganyan po tayo mag-anilyo. Yan, paulit-ulit natin sinasabi. Makikita niya sa mga a few videos natin. Yan, sa channel natin yan. Ganyan tayo mag-proseso ng anilyo. Yung distansya, yung spacer, yung pagitan. Yan po, 3 inches. Ganyan po yan kabagsik, katindi, katibay. Unlike po doon sa traditional, ang lalayo ng spacer ng anilyo. Yan, ganyan po yan. Bakit po walang kahoy, walang tukod ang flooring?
ng slab, wala pong kasalo-salo yan, kahoy man o tubo, wala po. Yan po, sidings lang po, plywood lang, GI wire yan. GI wire lang po, single GI wire, single GI wire lang po yan. Sidings tayo eh. Single GI wire lang eh. Wala na po mga ano, kahoy-kahoy, wala na pong ganon. Ito mga ano, ano pa pong mga nilalagay dyan, katulad po ng ano, traditional talagang sandamukal na kahoy, tukod, tubo, hindi man kahoy, tubo, tukod sa flooring, talagang ganun po talaga. Kasi ang spacer po ng anilyo nun eh, layo-layo po. Ito po. Ayan po. Ayan po yan, katindi. Mga ka-builders yan, yung mga nagpaplano magpa-slab, yan po, yan, mapapanood nyo po yan step by step, ay tinuturo po natin yan saan po siniset, yan po kung saan siniset yung tubular, kung paano siya, yan po. Mag-iingat palagi pag yan po, sumubok po ng ating zero kahoy, zero pako, yan, concrete slab with ceiling, yan po. Tapos na po ang kisame bago magbuhos. Yan po, winakasan na natin yung magastos na proseso ng traditional na pag-slab, hindi na po yung ganon. Para po nagkaroon po ng magnitude, wala po, hindi nyo na po makikita ang slab. Yung banig natin ay 4 inches po ang distansya niya, no spacer, yan pa rin. Sidings na rin tayo doon. Tapos na dito, ilang biga to? Tatlong bin po natin. Abang diretsuhan na po yan. Tatlong biga, 1 meter po, 1 meter kinuha natin ng 1 metro. Ito po, 8 bakal, 16mm po yan. Header ng ano, 6 na 16mm, dalawang 12, yan po. Tatlong G's, yan po. Nakabigti ng matinding anilyo. Ganyan po spacer niya. Ganyan po yan kalupit, katindi. Kaya po pag nagkaroon ng magnitude, yan, hindi po magre-react yung ang concrete o babagsak po, mahuhulog kasi nga po busog na busog po siya sa anilyo. Yan po. Yan, proseso natin ng pag-anilyo, yan, naka-U-bar. Yan po, hindi na po yung sinauna yung buo po. Yan, naka-U-bar na po. Wala na pong kahirap-hirap sa pag-anilyo. Naka-U-bar na po yung ating. Ito naman po yung popormahan natin. Huli, tapos na po yung dalawa. Yan, may sidings na po, kompleto na. Kompleto na. May sidings na, dito may sidings na. Ito na lang, header, tapos na rin dito. Ito na lang po. Then, magbabanig na po tayo. Diyan na po yung wire, naka-settings na yung ating wire. Yan na po, nakabang na dyan. Oh. Lulusot na natin dito. Diretso wire na po. Diretso wire. Maganda pa rin yung dati nating ginagamit na ano yan. Hinatira pa tayo, ginamit na natin dito. Sa shade natin pa rin. Yung ating mga grills po naka-shade po, nakatago, hindi po siya naka-expose. Unlike po sa yan, naka-expose to po. Yan po, pumasok tayo ng mga 8 inches po. Pumasok tayo. Yan, naka-shade po yung ating mga grills. Yan yung ating tinatungtungan natin, yung ating exit hagdan, yan po. Yan, double purpose po siya. Ginagawa natin tungtungan. Gagamitin po. Yan, bababa po. Mag-ano tayo ng gravel and sand, semento.
po yung ating exit hagdan. Yan po. Yan. Double purpose siya, ginagawa natin tulay. Yan. Wala pong kahirap-hirap, hindi ganun kadelikado magano nito kung wala pong ganyan. Hindi tayo nahirapan mag settings po ng beam. Yan yung ating double beam, panibagong beam, pero kinuha lang natin ng ng 8. Pero ang tindi po ng anilyo niya, no? Yan po. Ginaano niya po, napaka-sobra, super tibay po. Kasi gawa po ng proseso ng pag-anilyo, yung spacer, distansya. Kaya po ganun siya katigas. Ganun siya ka-heavy. Lalo na po pag binuhusan. Yan po, talaga ng tindi po ng tibay niya po, talagang matindi po. Po, mga beam natin, no? Yung una natin binuhusan, no? Tinanggalan natin lahat ng sidings, malinis na. Pinturahan na lang to. I-dark po natin yan. I-dark natin yung ating grills. Pero nag-base na tayo ng steel gray. Yan, steel gray to. Nag-base na tayo ng steel gray. Yan po yung steel gray. Pero i-dark pa rin natin yan. Para kasi yung natin dito, dark choco. Dito naman yung ating orange. Yan pa rin yung shoutout sa mga yan, yung ating mga client natin, yung mga previous client natin na nagpagawa po ng ating zero kahoy, zero pako. Yan. Shoutout sa kanila. Sa uulitin daw po. Mga nagpa sa atin ng nagpa-contract sa atin ng yan, concrete slab. Shoutout sa mga client natin yan. Mula Calamba, yan, Santa Rosa, Binyan, yan, sa Carmona, sa mga village po dyan, dito po sa San Pedro, yan. Ito po, yan, nag-insulation na tayo, ganun pa rin po, after sealing po, linya ng kuryente, ilaw, abang, may wire na po yun, naka-flexible na po, naka moldings na po, moldings yung ating PD wire, stranded wire number 14, yan, para po sa ilaw number 14. Yan. Tapos po insulation, yan po, mga dugtungan ng mga ating double sided na insulation or insulator, yan po, naka-tape. Yan po, mag-aabang na tayo, then diretso banig na po yan, banig na po. Silyado, umulan po, wala pong kasira-sira yung ating nag-uulan po kasi ngayon walang kasira-sira yung ating laminated or plywood laminated sticker, wala pong kasira-sira, wala ka damage kasi gawa nga po ng insulator. Yan po, waterproof po yan sakto po dapat ang sukat, yan po, huwag masyadong susobra man, kaunti lang po, sakto lang po siya dito sa may ang biga, yan po. Susukatin. Maaari nga po, ginagawa na natin dyan tinatabas na po natin. Pag nagtabas po tayo ng plywood, tabas na rin po ng insulator para po sukat na sukat. Mas masusukat siya po kaysa dito nyo pa po i-settings yung insulation. Kada doon pala sa baba, pagkatabas po, ilatag na po yung insulator din bago po ikat para sakto po. At hindi rin po mahirap. Tapos i-roll mo na yon, itatabi, then pagka po sealing ng plywood din, tsaka po yun naka-ready na po, naka-prepare na para yan, ilalatag na lang po. Then huwag po kalimutan mo na bago mag-insulator, iba-black screw po yung ating plywood, yung ating kisame. Huwag kakalimutang i-black screw yan, bago po maglagay ng insulation. At make sure nakaapak po dapat sa tubular, yung paa natin. Yan. Kasi wala pa po siyang banig. Baka po mabigat, mag-crack po.
Iwas ano lang po. Yan. Make sure na may aapakan pa rin po. Maglapag po kayo ng plywood para doble po. Yan. Katulad po niya, may mga plywood po tayo. Naapakan natin kasi wala pa po siyang banig. Make sure yung ating paa po nakaapak sa tubular. Doon po nakasentro. Po, yung mga plywood. Yan. Para pag umapak tayo, kung ano pa pong binubusisi natin yan, yun po. Para double po. And after po yan, tatanggalin na po yan. Magbabanig na po tayo. Tatanggalin na po yung plywood na yan. Pag banig na po ay kahit tumakbo na po kayo. At hindi po ng spacer ng banig natin yan. 4 inches lang po. Yan tayo kabagsik magbanig. Kaya po pag nagkaroon ng magnitude, walang malalaglag po. At yan po, may diretso kisame na. Wala pong mahuhulog sa ulo natin na semento o concrete. Wala po. At ang ating banig po ng slab ay talagang busog na busog sa banig. Ganun din po ang ating biga, ang ating beam, at yung ating post o yung poste. Talagang busog na busog po yan sa anilyo. Kaya pag nagkaroon po ng magnitude, yan po, kung sakali ay yan po. Talagang sinurbol na po natin yan. Unlike po dun sa traditional o sinauna, yan po ay talagang yung mga napanood natin, nagtindi. Ang ganda ng finish ng bahay. Nag-magnitude, talagang kita nyo naman po, yan, mapapanood nyo yan. Mga nag-collapse, tumagilid, bumagsak ng mga residential home. Kung makikita nyo, parang grabe ang pagtipid nila sa bakal, no? Tindi. Ginandahan lang nila sa finish, yung pala yung nilalaman nung loob ng sinipid sa bakal. Minagic. Dinaan lang po sa magandang finishing, varnishing. Ito po, para wala na po tayong pagsisiyan yan. Ganyan po katindi ang anilyo ng biga at ng poste at ng banig ng slab. Bago po yan i-finish, balang oras. Yan. Yan. At yung ating po napakatibay na po. Sobrang tibay na. Sobrang tibay na po sa magnitude o lindol. Yan. Kasi hindi po natin yan binibiro ng pag-siset ng mga bakal, anilyo, banig, poste. Po, ang halo po, mix po, 1, 2, 3 palagi. Yan po, masabaw, lugaw. Para po, yan, may technique tayo para hindi mag-crack. Yan po, katulad ng flooring natin dito. Yan, napakaganda, napakakinis po. Hindi po yan rough, makinis, maganda. Ganyan na po yung ating yan, in-improve na pagpo-flooring sa slab. Hindi na po yung rough lang tapos iiwanan. Po, makinis siya, pinong-pino, hindi po magaspang sa paa. Madali linisin yan po. Yan po. Namumuti na yan. Yan po. Ibig sabihin po, heavy, po yan. Heavy tibay po. And after ng buhos, pagdating the following months, ito naman po yung mag-grills na lang po tayo dito. Yan, sidings, grills doon, hollow blocks. Ito, hollow blocks pa rin po to. Itong ating exit concrete dito po sa concrete top. Yan, sa sidings po natin ito ng hollow blocks. Hanggang doon po. At yung ating inverter doon po, yung kanyang condenser dito po. Ilalapag, wala pong yan, walang problema. May pwesto na po yung ating condenser para doon sa ating inverter. Balang oras. Shoutout sa mga utol ko dyan sa Batangas, sa Cavite. Yan, sila Ray, sila Badjo, si Neil. Sa Batangas siya ngayon. Mga utol ko dyan sa Lancaster, si Stephanie, yan, sila Ermats, yan, sa Bacoor, Cavite. Yan, sila LA, yan, yung ating mga utol. Shoutout din sa isa kong utol, si Lorely, yan, nakabalik na siya from Japan, yan. Babakasyon siya dito. Ito naman yung yan. Ilang days na lang po. Banig na tayo, then buhos na po. Bababa na natin yung ating exit hagdan. Yan, magkaano na po tayo. Puti na po natin yung ating gravel sand. Yan, solo pa rin po. Ang inyong lingkod, yan. Solo ko pa rin ginagawa to. Solo flight lang po. Yan po yan. Solo flight. Kung po napakalaki po ng labor nito sa kontra ko po nito talagang po. Yan.
ito pong ano paraan ng pag-concrete slab. Nakamenos tayo, siyempre master po natin to. Tayo na po gumagawa, solo flight. At tama lang po yung budget natin dito. Tayo na po ang sumusurbol nito ng sarili nating pwesto. Yan. Shoutout sa mga sumusubok pa rin yan. Mag-iingat po palagi. Yan. Paalala lang po. Ingat po palagi sa pagsisettings ng yan. Paulit-ulit natin sinasabi. Paalaala. Ang ating zero kahoy, zero pako. Yan po. Zero salo sa flooring. Yan po. Shade natin. Oh. Ganon pa rin po. Walang salo. Malinis po. Ang galawan. Wala po mga nakatayo dyan, nakatukod. Wala po. Nikisami na po, tapos na. Tapos na po yung magandang ceiling natin. Laminated po. Sidings na tayo. Sidings yan. Tapos na. Video na natin kanina. Yan, ang ating exit agdan. Nagagamit natin siyang tulay. Para po mag-settings ng mga yan po. Kasi talagang malalim po yan. Mataas po. Kaya laking tulong po ng ating exit hagdan. Gamit natin siyang tungtungan. Lagdadala tayo ng ladder doon. Settings natin yung beam. Yung ating extension beam para po dito sa shade. Walang salo. Malinis ang galaw. Wala po mga nakatukod na kahoy o tubo. Wala. Hanggang sa susunod na videos po yan, pag nabuhusan po natin, update po natin itong ating yan, yung ating huling bubuhusan na concrete shade dito po sa ating concrete top, concrete floor. Pari po yung ating wala pong kakupas-kupas yan, walang kalawang, wala pong tulo, wala po dark brown. Panood nyo po yan sa videos yan. Make sure na yan, pinturahan muna bago po mag-kisame. Lahat po yan, centralized po ang pagpipintura. Huwag pong shortcut. Ganyan po yung katindi. Ganyan po siya katibay. Mas matibay po siya ng 10 beses mahigit, unlike po dun sa traditional na pag-i-slab. Talaga namang kung busog na busog sa anilyo ang ating poste, biga. Wala na po tayong pangangambahan. Yan po sinigurado na natin, hindi po natin tinipid. Yan po ay nadiscovery na inyong lingkod. Yan po sinishare natin sa buong mundo para po mawakasan na rin nila yung magastos na pag-i-slab, yung madaming materyales, ang tagal ng labor. Tapos sa makikita dun, steel deck lang o slab lang. Ang dami pa rin tukod ng steel deck, ang dami pa rin salo sa flooring. Ito po zero salo, wala po kasalo-salo yung flooring natin. Kahit gaano pa po ang floor area niyan, wala pong kasalo-salo yan. Kahit gaano pa po kalawak ang floor area niyan. Tapos na ang kisame, tapos na. Bago magbuhos, may insulation na po yun. Yan, para wala na pong init, wala nang kupas, wala nang kalawang. Hanggang sa update po natin susunod. Yan po, salamat. Okay, ayos.